Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are just new to our channel, please do subscribe now because we are now a growing family. And as of the latest, we are now 6,719 subscribers. Thank you so much. Okay, so pag-usapan po natin, ano naman tayo, no? Futuristic naman tayo. Layuan muna natin si Pastor Apollo Kibuloy, no? For the past few weeks, for past few days, few months, no? Siya na lang lagi ang pinag-uusapan natin. Ibahin naman natin ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Kasi po no, na-interview po si Mayor Baste Duterte, no, sa Davao City ng mga banateros, no? Yan. Banateros. Okay. Grabe laki ang laki nung isang mama no. Okay. Di ko alam magkakapatid ba yung mga yun? Di ko alam eh. Ang Banateros, tingnan nga natin kung magkakapatid yung mga yan, Banateros na yan. Minsan may mga ano din eh, no? Pero anyhow, ano yun natin, are they brothers? Talaga ba magkakapatid yung mga yan? Tingnan mo, in-interview pa nila si Bantag, no? Sige, anyhow, talaga pong ano yan, no? Ganyan po talaga pag vlog, no? Kanya-kanya pong diskarte yan. So anyhow, ano po, no? Na-interview po nila, no? Swerte po no? Sige. Na-interview po nila si Baste Duterte. Si Baste Duterte po ay naging vice mayor ng Davao City, no? Ang tapos naging vice mayor yan ni Sara Duterte, no? Tapos pagkatapos po niyan ay naging mayor po yan noong 2022, no? Yung naging pangulo na ng Pilipinas si pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Now, sa 2025 guys, next year na yon ay malamang tatakbo itong mayor, no? Yan. Okay? Sa 2028 malamang sa malamang tatakbong mayor pa rin to ng Davao City, no? Pero sa 2028 guys, ang tatakbong pangulo diyan ay si Sara Duterte, yan. Rizal Ontiveros, okay, Martin Romualdez, okay, baka si Rafi Tulfo, no? Yan, apat yan. No, baka tumakbo yung mga yan. Tapos the rest, ano na yan. Kasi wala akong nakikitang ano eh, yung parang apat lang na yon ang posibleng tumakbo bilang bilang presidente ng Pilipinas. Yung apat na yan, tandaan nyo yan ha. Lenny Robredo, malabo na yan. Lalo ngayon, travel na lang siya, di ba? Kaya si Vice President, former Vice President Lenny Robredo, enjoy na niya ang mga anak niya. No? So wala nang problema doon. Now, 2028, ay biglang mag 2034 na, no? 2034. Mga posibleng tatakbo diyan sa 2034, baka I do not know kung si Sandro Marcos pwede na ba 'yon? Hindi ko alam eh, no? Kung pwede na siya, Sandro Marcos, kaya si Baste Duterte, Vico Soto, yan, yung mga posibleng tumakbo ng sa 2028, yung mga ganyan, no? Ibig sabihin, mga anak-anak na yan, no? Si Vico Soto lang ang naiiba, no? Siyempre, bibida ni Vico Soto ang Pasig, no? Mga transparency na yan, no? Until such time na maging proyekto na niya lahat, no? Yan, mga ganun. Hintayin muna masira, hindi mapakinabangan ng tao. Pag hindi napakinabangan na ng tao, ay tatayuan ng bago. So ano na yon, proyekto na niya yon, kumbaga, no? Yan. Maging matalino po tayo, no? Maging matalino po tayo, mag-obserba po tayo, hindi po sinasabing transparent sila, ay yun na yun, no? Hindi po sinasabing hindi po sila sa corruption, ay yun na yun. Hindi po gano'n, no? I-ano po natin, ah liwanagin po natin ang lahat, no? Katulad ni no? Hindi po siya pag sinabing anti-drugs ka, ay talagang yun na ang katotohanan, di ba? O kaya ayaw mo ng traffic, ayun na ang katotohanan. Ibababa mo ang presyo ng bigas, yan na yung katotohanan. Kumbaga, dapat ano rin, no? Nakikita sa mga aksyon, nakikita sa mga ginagawa ng administrasyon niya, no? Yan, no? Okay, so yun po yung ano niya, no? Baka
ito si Baste Duterte, malamang sa malamang or posible na baka ito ang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas after her ate. Yan. Kasi syempre, ang inaano talaga nila yung continuity. Kumbaga, di ba? Kung si Sara Duterte tumakbo last time around, baka siya ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Okay? Hindi ko lang alam kung ano. Pero, um, tignan po natin no kung ano talaga kung kunari minsan tinatapat si Sandro Marcos ayun pa pala tama. Oh, Baste Duterte, Sandro Marcos, Vico Soto, yan. I do not know. Okay, Sandro Marcos tinatapat. Pero si Sandro Marcos kasi wala namang eksperyensya sa executive. Okay? Kasi pag ano ka, mayor ka, governor ka, pinalaki mo lang no? Pero yun pa rin yun para executive. You're leading the town, you're leading the city, you're leading the province, no? Bigger scale lang, kumbaga, no? So yun. Dapat ano kasi kung mayor ka, kung ano yung magbuting mayor ha. Ayan, talagang ano, no? Ayan, talagang nililid mo yung bansa mo. Pinalaki mo lang no? Parang kunwari, di ba? Si Erap, idol yan. Si Erap naging mayor, di ba? Yan. O naging mayor ng San Juan, presidente, nag-mayor ng Maynila ng 2 terms. Yung pangatlong term niya, tatalo na siya. Okay? Si ano naman, si Vico Soto, tingnan natin, no? Ewan ko. Pero tingnan natin. Pero yun, no, kung kayo ba, no, gusto niyo po ba na ang susunod na Pangulo? In-interview po lang siya, no? Kaya alam ng pag-interview sa kanya, sabi niya, ayaw ko, dai. Hindi, ayaw ko, sabi niya. Di ba? Ayaw daw niya na maging Pangulo o Senador kasi mahirap daw sa Davao City. No? I mean, sa Davao City na lang daw siya. 33 years old lang pala ito, no? So kung ano, meron pa namang ano, kung kunwari, sabihin mo ng 10 years pa, di ba? 10 years pa, 33, 43, pwede na yata siya maging pangulo nun, no? Okay, anyhow, pag naging pangulo yan ng Pilipinas, expect mo na Duterte brand yan, no? The same thing with Sara Duterte, Duterte brand ang inaano diyan, ha? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.